today's video, isi-share ko sa inyo yung kaganapan nangyari sa akin. Pero pasensya na, hindi ko na videohan yun dahil hinang-hina ako ng mga panahon na yun, mga araw na yun. Tapos yung asawa ko, nakasama ko sa bahay is todo asikaso sa akin at tarantong-taranta sa nangyayari. Kasi ito yung pinaka-worst talaga na nangyari sa akin na hindi namin ine-expect na mangyayari. Kasi sobrang kalmado ng lahat. Nang dahil lang sa isang sakit na nagpa-trigger sa akin, yun yung nagpalala ng isa pang sakit. Kaya yung nag-cause ng paghihirap ko at hindi talaga ako nakakilos, parang nalalambot ako, hindi ako makagalaw. Yun din yung mga panahong nag-a-adjust yung asawa kung papasok, kung mag-aasikaso ba siya ng sa work niya, tapos bigla akong uwi dito, tapos mamaya ulit, pag medyo okay na ako, alis na naman siya, tapos pag hindi naman ako okay, babalik na naman siya, pag ganun siya, kaya medyo struggle. Hindi kami nakapag-video. Pero isi-share ko na lang sa inyo kasi baka may idea kayo at matulungan nyo ako sa mga simple tips na pwede kong gawin na para hindi ako masyado mahirapan. Kasi linggo ng alas 6, which is hirap na ako. Pero bago pa nun, nagkaroon ako ng bahing yung mga nakaraan. Tapos dahil na siguro sa amin naamoy akong matapang na amoy, yun nga yung sinare ko sa video, kaya bahing ako ng bahing. Sinipon na ako, sunod-sunod na. Tapos pagdating na naman ng linggo ng umaga, inubo naman ako, nagmalala, ubo na ako ng ubo. Tapos yung ubo na ako ng ubo, pagdating naman ng alas 6 ng gabi, doon naman nagsimula lahat. Pag ubo ko, ganun, sabi ko, nahirapan na ako, huminga. Ganun ako na ganun, hihingal na ako. Sabi na asawa ko, ubo mo lang malakas para mailabas to yung plema. Sabi ko, parang hindi ko kaya kasi nga, pag nagsabay yung sakit sa dibdib ko, may hirapan ako. Kasi may sakit talaga ako sa dibdib, sa puso ko. Kaya medyo nahihirapan ako pagka may ubo ako. Pag nagsabay yung ubo tsaka etong dibdib ko, mas mahirap siya. Ayun na nga. Tapos nung gabi na yun, sabi niya, iubo ko daw ng malakas. Inubo ko ng malakas. Sabi ko, hindi ko na kaya. So, bigla lumakas yung tibok ng puso ko, nag-trigger. Palakas siya ng palakas. Sabi ko, hindi ko na kaya. Ganun malambot ako. Sabi niya, sige, ubo mo pa kayo. Kasi hindi ko na kaya. Napapagod na ako. Sabi ko gano'n. Tapos tuloy-tuloy na siya noon. Tapos ang ginawa niya, pinunasan ako ng mainit. Tapos pinainom ako ng tubig na mainit. Pinainom din ako ng gatas. Tapos, pinakain lang ako ng konti lang. Noodles lang kasi hindi ko talaga kayang lumunok dito kasi para pili ko nagbabara dito. So, konting-konti lang nakain ko, mga ilang subo lang kasi hindi ko talaga kaya. Tapos, uminom ako ng maraming tubig. Tapos, ihi ako ng ihi. Tapos, nahirapan na ako tuloy-tuloy na hanggang mga 3 hours. Sabi niya, tulog ko daw. Humiga ako dun sa 2 piraso. Sa unang 1 piraso lang naunan. Tapos nahirapan ako humiga. Sabi ko parang nalulunod. Tapos yung 2 na yung ulan na nilagay, nahirapan pa rin akong matulog. Tapos pagdating naman ng sabi niya, kaya ko ba? Lalo ako nahihirapan. Sabi ko, hindi na naman ako makahingal. Palakasan naman yung tibok. Ayun, tapos sabi naman niya, pupunasan daw niya ako ulit. Tapos inano niya yung dito ko sa may baba ng dede ko. Sa may gitna. Diniin niya, ginanon niya. Niin niya. Tapos sabi ko, hindi ko na kaya. Yung napagod na ako. Akala niya sikmura. Sabi ko, hindi ako sinisikmura. Alam mo, may sakit ako sa puso. Tapos, alam mo ding may ubo. Nagkaroon ako biglaan ng ubo. Pag nagsabay yun, hindi ko na kaya. Talaga. Yung sinabi ko sa kanya, hindi napapagod ako. Hiningal ako. Tapos sabi niya, daw, titigil niya na, nung pagtigil niya nun, tapos nakatayo na akong lupay-pay, tapos nalalambot na ako, sabi niya, uy, sinasampal niya, pinagat. Sabi ko, gising ako, sabi niya, kaya mo pa ba, anong nararamdaman mo? Sabi ko, nahirapan ako, huminga, sa ginagawa niya na lang, minamassage yung ganito, tapos, nung nashock talaga yung pakiramdam ko nung nilagyan niya ako ng ipikas dito sa dibdib,
tas dito sa ilong. Sabi ko, dati, hindi ako kaya. Nagamakay nga, nalulunod ako. Saan lalaki yung mata ko? Tapos yung dibdib ko, lumalakas ang tibok. Tapos ang ginawa niya, pinunahan niya ako ulit, nagpapanik na naman siya, hindi na naman niya alam yung gagawin. Pinunasan niya agad ako dito. Tapos sabi niya, ano kamusta na wala na yung anak? Sabi ko na wala na sarap. Ito pa rin ako. Sirap-hirap ako magsalita kasi nagkakabul ako ng hiningan. Hindi na makasigaw kasi sumisigaw ako. Kahit pa paano, pag malakas yung boss ko, ang sakit sa dibdib, sobrang sakit. Kaya mahina ngayon yung boss kasi para ako napapagod. Tapos pag kumilos ako kanya, punta lang ako ng CR para umihi lang. Hindi ko kaya. Hirap na hirap ako. Napapagod ako. Tapos tinutulungan niya ako ultimo pagbibihis. Tinutulungan niya ako kasi ang bilis kong mapagod. Inihingal agad ako, so agad ako. Sobrang bilis kong mapagod. Siguro dala to ng mga nakaraang busy kami. Kasi maraming kaganapan. Nagtitinda pa ako. Dalawa yung titinda ko. Nagtitinda ako sa tindahan ko. Tapos nagtitinda rin ako ng mga luto-luto. Tapos, syempre maghapon yun. Tapos, yung mga lakad na kailangang asikasuhin. Tapos, kasama din yung dito sa school. Parang, nagkatuloy-tuloy lahat ng mga nangyayari. Parang napagod ako, tapos mag-aasikaso dito sa bahay. Parang wala na ako masyadong pahinga. Tapos nung nagpahinga naman ako ng ilang araw, na-stress naman ako kasi nagpapahinga ako, sumasakit na naman yung dibdib ko. Tapos, syempre, alam niyo na mag-isama sa life natin yung ate, maingay. Kasama sa life natin yung pag-inom ng kape, dahil gusto natin uminom ng kape. Paminsan-minsan, alam ko naman bawal, pero paminsan-minsan, umiinom ako ng kape. Tapos, parang pag naglalaway ako, natatakam ako, gusto ko magkape. Tapos, minsan, nagagatas naman ako. Hindi talaga siya kayang maalis sa life ko, pero parang dahil sa nangyaring na to ngayon, parang kailangan ko na. Diba, umabot. Tapos nun, pagdating naman nung Lunes ng umaga, nag-chat yung asawa ko sa mama ko na kung ano dapat gawin kasi si mama may ganitong sakit talaga. May sakit na ganito. Parang nataranta na siya sa akin kasi nga lumala na yun, nag-trigger na lalo yung sakit ko nung umaga. At as in wala pa akong almusal kasi hindi pa ako makakain dahil hindi ako makalunok dahil dito hirap na hirap talaga. Parang feeling mo babara dito. Parang hindi mo siya kayang iganon. Tapos pagka nilunok mo na siya ng todo para bumaba, lumalakas yung tibok ng puso ko. Nahirapan ako kaya nag-decide yung asawa ko na kontakin yung nanay ko, si mama. Tapos kasama ang palad, hindi makakapunta si mama dito kasi dito sa Antipolo kasi nasa Quezon City siya. So, walang daanan dahil may nag-rally daw sa Sandigan. Hindi niya ako mapupuntahan. So, baka mga susunod na araw niya ako pupuntahan para magpa-check up. Kasi nagkataon na may nag-rally, hindi siya makakapunta. Sarado daw yung daanan. Sabi na sa ako, sige po, okay. Yung humingi na lang siya ng first aid kit sa mama ko. Kung nangyari sa akin nun, diba tuloy-tuloy na yun. Tapos sinabi ng mama ko yung mga dapat gawin. Tapos eto, ganyan, kamusta yung pakiramdam ko, ganyan. So ang ginawa is i-nebulizer na lang daw ako, which is wala naman talaga akong hika. Parang alternative oxygen siya for me. Kasi kailangan nga makahinga ko ng maluwag. So, nung ginawa naman yung oxygen, okay naman. Tapos 30 minutes daw kung makakainom. So, nagtyaga ako noon 30. Pero, effective talaga siya sobra. Kasi, nakahinga ko ng maluwag. Tapos, yung ubo ko is parang lumalambot. Naglalabas na ako ng plema nang hindi ako hirap na hirap. Yun, maganda siya talaga.
sa akin. Tapos, yung 30 minutes na yun, na magpapahinga, tinulog ko. Kasi nga, wala pa akong tulog nung gabi, diba? Pagdamag wala akong alas tulog. Tinulog ko. Pagising ko, kumain ako. Tapos, ayun na naman. Ang ginawa ko is, yung anak ko, nagpapaasikaso siyang linisan daw siya. Kasi nga si daddy is umalis ng time na yun dahil ano siya ng trabaho niya nun. Pagkatapos niya makausap si mama, nasikaso niya ako. Tapos, nagpahinga ako, nagpaalam siya sa akin, alis na siya saglit, babalik din siya. Pag kailangan niya ako, text ko na lang siya. Tapos, yun na nga, inasikaso ko yung anak ko. Pag asikaso ko sa kanya, parang napagod ako. Biglang bumagal yung lakad. Tapos, nahihilo ako. Tapos, masakit yung dibdib ko, hinihingal ako. Sabi ko, daddy, tinext ko siya. Sabi ko, hindi ko nakaya. Nahihirapan ako. Iwalik na naman yung sakit ko. Tapos sabi niya, sige, wait lang. Hindi ko daw kasi tapos sa asikasuhin niya. So, bumalik siya. Tapos, ayun na naman ginawa niya. Sabi niya, nebulizer daw niya ako ulit. So, pinakain niya muna, nebulizer niya muna ako nun. Ulit. Tapos, 30 minutes. Tapos, kanya ako pinakain. Tapos, yun, tulog na naman ako ulit. Tapos, yun, diba? Nung nakapagpahinga na ako nun, ayun, pagdating naman ng mga pahapon na, ayun na naman ako. Sabi na asawa ko, pagbalik niya dito, pagkatapos mo kumain ng panghapunan, abulay sa ulit kita, sabi niya. Sabi ko, sige. Tsaka pagod na ako ng nebulizer kasi yung epekto ng nebulizer sa akin, maganda nga siya sa dibdib. Nakahinga ako ng maayos. Hindi na sumasakit yung dibdib ko. Tapos na ilalabas yung plema, yung ubo. Kaso napakasakit ng ulo ko. Tapos nahihilo ko. Pero nakakakilos ako kahit paano. Kaya lang hindi matagal ang kilos ko. Kasi napapagod agad ako ulit. Tapos kailangan ko na naman ng pahinga. Tapos ayun, pagdating na ng gabi, yun na nga, nagpahinga ako. Pagdating ng gabi, yun na, nagpahinga na ako. Tapos sabi niya, kumain ka muna. Kumain ako nun. So yung walang panlasa yung pagkain ko. Tapos sabi ko, konti lang kakain ko. Pero pinagatas niya pa rin ako. Tapos pinagatas niya ako nun. Pagdating naman ng nebulizer niya ako ulit. Nebulizer niya ako. Nakatulog na ako na mag-idamag. Sobrang sarap ng tulog ko. Sobrang sarap. Pagising ko, eto. Medyo okay na ako. Kaya lang, eto nga, may ubo pa rin ako. Pero, okay na ganda kasi ngayon. Nalalabas-labas ko yung plema ko nang di ako nahihirapan. Hindi sasakit yung dibdib ko. Pero gaya nga nasabi ko, hinihingal ako, napapagod ako. Ayun lang. Tapos, isi-share ko sa inyo yung mga mangyayari sa mga susunod na kaganapan sa akin. Pero thanks for watching, guys. Nabig sa inyo kayo yung nararamdaman ko. Sana may makatulong sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Although nagpapahinga naman ako. Ngayon, binidyo ko lang talaga ito yung pangyayari na to. Yung gusto ko lang i-share sa inyo kasi para malaman nyo kung ano nangyayari sa akin. Pero before pag nagkakasakit ako, nagtitrigger talaga kasi dati pag na-atake yung sakit ng puso ko nang kahit wala naman dahilan. Mas masakit yung dibdib ko, nanginginig ako, tapos namumutla ako, naninigas yung katawan ko, naglalaktumpang ako, ganun. Nahirapan akong huminga. Ganun kalala yung nangyayari sa akin. Sa didilim yung paningin ko, wala akong makita. Lupay-pay ako. Pero yun, saglit lang. Mga ilang oras lang, nagiging okay ako pag pinapakalma ako, pinap-inhale, exhale ako, nagiging okay ako.
kahit pa paano. Papahinga lang ako. Tapos, okay na ako ulit. Hindi tulad ngayon na mas grabe to kasi halos buong isang araw siya. Tapos ngayon, hindi pa rin ako fully okay, pero kahit pa paano, may growth, diba? Takot kasi yung asawa ko, nadali na ako mag-isa din sa ospital. Kasi, dati sa tuwing nadali niya ako sa ospital, namumutla siya, tataranta, pero saludo ako sa kanya kasi yung fear niya sa ospital, sabi ng mama niya kasi may takot siya sa ospital. Parang pagka may nangyayari sa ospital na kung ano-ano, namumutla siya, tataranta siya. Matapang siyang tao, pero pagdating sa ospital, humihina yung loob niya. Kasi nadala siya doon sa mama niya na nakunan, dinudugo, dinala sa ospital, kasama siya. Bata pa siya nun. Natutulala siya sa nangyayari, nakikita niya maraming dugo. Pag nakakita siya ng maraming dugo, sabihin niya, malansa. Tapos namumutla siya. Kaya ito yung mga anak ako sa dalawang anak ko. Hindi niya kaya. Pero pag sinabi ko, dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko pag nanganak ako. Talagang andyan lang siya. Sobrang saludo ako sa kanya. Sobrang saludo ako kasi pag may nangyayari sa akin, isang text lang, on the way na siya. Concern siya lagi sa akin. Natatananda siya kung ano nangyayari sa akin. Nagawa niya yung best niya. Inaalala niya pa rin ako kahit anong mangyari. Sobrang salamat, Daddy, for everything. Sana huwag kang magsasawa na asikasuhin pa rin ako pag may nangyari sa akin. Kasi yung sakit ko hindi talaga biro. Pero sobrang thank you sa kanya kasi pag nag-aaway kami, simpleng bagay, hindi niya na pinapalaki yung issue. Talagang patatawanan niya ako pagkatapos, sabi niya, kalma lang, puso mo. Kasi ayaw niya, nakikita ko ina-atake ako kasi alam niya kung gaano kahirap yung nangyayari sa akin pag ina-atake ako. Tapos nalulungkot siya, umiiyak siya. Ginigising niya ako, sabi niya, huwag matutulog. Ganun lang. Thank you guys. Comment na lang kayo guys kung ano yung mga dapat kong gawin na tips. First aid tips. First aid tips para sa gantong sakit. Salamat guys sa support, sa prayers ninyo. Thank you guys. Update ko na lang kayo sa susunod ano yung nangyari pa sa akin. Pero baka mabidyoan ko na kasi medyo kaya ko na ngayon. Thank you guys. Thanks for watching. Bye.